lamang siyang simpleng teenager noon na walang ibang hangad kundi ang pagmamahal ng mga magulang sa paghahanap niya sa sarili niyang pagkatao. Ilang beses din siyang nagkamali at nabigo. Ngunit nakatakdang magbago ang kanyang buhay nang mapabilang siya sa kauna-unahang batch ng Artista Search on TV, ang Starstruck. Ngayoy kinikilala na siya bilang isa sa mga kabataang bituin na unti-unting lumilikha ng sarili niyang puwang sa showbiz. Mga kaibigan, tunghayan po natin ang kwento ng buhay ng Starstruck Avenger na si Katrina Halili. Oh, asa na naman ang anak mo? Nasa harap na naman ng TV. Tawagin mo, oras na ng kainan mo para makakain. Wala labo ang mata niyang batang yan. Saan? Saan? Tara na, kakain na. Adios, tita. Tita? Katrina, Lily, center stage, please. Ma, dali! Si Katrina nasa TV! Si Katrina po nasa TV, ma! Ay, ayan o, si Katrina, ma! Katrina, Ayan. congratulations. Uy, ang pamangkin ko yan! Ang ganda! Oh, kita mo? Ang ganda ng pamangkin ko! Anong ginagawa ng batang yan sa TV? Starstruck yan, ma. Yung bagong artista search ng GMA. Ibig sabihin, sumali si Katrina? Rizal, Sumali siya nang hindi nagpapaalam? Oh, huwag kang magalit. Baka gusto lang niya tayong surpresahin. Ano bang sorpresahin? Ang sabihin mo, matigas talaga ulo ng batang yan. Pag uwi niyan, makakatikim yan sa akin. Congratulations. Anong oras na? May balak pa bang umuwi ang Katrinang yun? Calm down. Dapat nga maging masaya tayo para sa anak mo eh. Kailangan niya ngayon ang suporta natin. Hindi mo ko naiintindihan eh. Marilu, oo, stepfather lang ako ng mga anak mo. Pero siguro naman sa tagal ng pinagsamahan natin, napatunayan ko na rin na parang tunay ng mga anak ang turing ko sa kanila. Hoy! Ano yung napanood namin sa TV? Bakit ka sumali doon nang hindi nagpapaalam sa amin? Ah, yun ba? Hindi naman po big deal yun eh. Ano hindi big deal? Nagdesisyon ka na hindi ka nagsasabi sa amin? Hindi big deal? Bakit ka high blood, ma? Hindi nga big deal yun. Nanalo na ba ako? Hindi pa naman, di ba? Saka nagugutom na po ako eh. Ano pong ulam? 5 buwan pa lamang si Katrina na magkahiwalay ang kanyang mga magulang. Ito marahil ang dahilan kung bakit lumaki siyang may pagkarebelde ang personalidad. Sa murang edad pa lamang, namulat na siya sa katotohanang hindi nabuo ang kanyang pamilya. O paano? Alis na kami. Huwag mo pababayaan ang mga anak ko, ah. Oo naman, para naman di mo ako kapatid. Ako nang bahala sa kanila. Sige na, baka malate na kami sa flight. Anak, magpapakabait ka. Yan, babe, ah. Akala ko ba kasama ka sa Manila? Bakit ka maiiwan? Susunod ako. Susunod ako, ha? Sige na. Sama na. Sige na. Halika na, Katrina. Ma! Katrina. Sige na, ma. Halika na, anak. Dahil may negosyong inaasikaso ang kanilang ina sa Palawan, madalas maiwan sina Katrina at ang kanyang kuya Ian sa pangangalaga ng kanilang tiyahin na si May. Kung minsan, nagkikita ang mag-ina sa Maynila, ng mga panahong iyon, may iba ng asawa si Marilu. Si Senon. Sa susunod, kung luluwas kayo ng Maynila, medyo haba-haba nyo naman yung bakas nyo dito para naman masarap-sarap yung ihahanda ko sa inyo, no? Hayaan mo sa susunod. Dapat lang. Oh, anak. Oh. Pasyal tayo mamaya, ah. Tsaka, bili tayo ng toys. Sure, kahit saan mo gustong pumunta. Alam mo, anak, pangit kasi laruan sa probinsya, kaya mamaya na lang tayo bumili dito. Ha? Yay! Kaya si Katrina. Lalabas na po ng kwarto.
Kupad kasi kumilas eh. Ma, ayan na po. Okay, salamat. Ang baby girl ko. Miss na miss ko tong baby girl ko. Oh, bless mo na sa Papa Doc mo. Ay, nako, babae mo. Masyado na matakutin sa mga tao. Pag hindi mo kakausapin, hindi magsasalita. Pag nagsalita naman, ang hina ng boses. Isang tanong, isang sagot. Baka may separation anxiety. Hindi natin masisisi ang bata dahil malayo sa magulang. Marilu, sa susunod na school year, iuwi na lang natin sila sa Palawan. Doon na lang sila magpatuloy na pag-aaral. Eh, mas magiging takot sa tao yan pag lumaki yan dun sa probinsya. Mabuti na nga dito sa Maynila. Yun nga lang, sana, sa umpisa lang ganyan. Pag nagtagal, sana makapag-adjust agad. Ngunit naging mahirap kay Katrina ang makapag-adjust, lalo na sa eskwelahang pinapasukan niya. 开始，学校，学校，老师，老师，同学，同学，朋友，朋友，上课，上课，下课，下课，早上，早上，中午，中午，晚上，晚上，再见，再见。读得非常好，请坐。谢谢王老师。不用谢。夏爱琳，夏爱琳，夏爱琳。啊，跟王老师读好吗？开始。Ma'am, sorry po. Hindi ko po alam eh. 为什么不会呢？坐下。 Hindi mo na naman alam? Hindi na naman nag-study si Katrina, ma'am. Siguro hindi ka totoong Chinese, Katrina. Hindi Chinese apelido mo eh. Peking Chinese, 安静，请安静，坐好。美美，请你起来，跟王老师。 Katrina, halika doon tayo sa kantin kumain. Hindi na, dito na lang ako. Sige, samahan na kita. Ang sweet ng daddy ni Pinky, no? Lagi nagdadala ng merienda. Nasaan nga pala ang daddy mo, Katrina? Totoo bang stepfather mo lang ang kasama ng mommy mo? Kawawa ka naman. Hindi mo kasamang tunay mong daddy. Dead ka na, ako naman. Di pa nga tapos eh. Oh, pagkalapos mo ako naman ah. Guard, teka lang. Ako pa. Oh, ikaw na naman. Late ka na naman ah. Hindi, kanina pa ako. Nahuli lang ako ng pasok. Nako, nagdahilan ka na naman. Eh, ilang araw ka nang late ah. Gusto mo, papasukin na naman kita. Eh, sigurado akong diretso ka naman sa principal's office niyan. Hindi, bale ho. Uuwi na lang ako. Eh, paano ka uwi? Mamaya hapon pa yung sundo mo. Eh di, ako na lang po mag-isa.
Katrina eh, hindi pa tapos ang klase. Kaya nga surprise visit eh. Siguro naman maintindihan ng mga teachers niya na hindi taga Maynila mga magulang niya. Tayo na lang natin mag-recess. Ay, sabihin na lang natin sa guard para makalabas siya kagad pag tunog ng bell. Eh, ma'am, kayo po ba yung sumusundo kay Katrina? Oo, si Halili. Eh, hindi po siya pumasok eh. Ano? Eh, hinatid siya ng tricycle ah. Opo, kaya lang nalate po siyang pumasok ng gate. Eh, alam naman po natin medyo strict po tayo dito. Eh, natakot po yata sa principal eh. Kaya umuwi. Eh, mga 30 minutos lang ho. Umuwi? Eh, sinong kasama? Siya po eh, kaya niya daw eh. Eh, bakit mo hinayaang umalis siya ng mag-isa? 30 minutos eh. Eh, dapat inabot pa tayo bago tayo umalis ng bahay. Halika rito! Halika rito! Halika rito! Halika rito! Ganun na lamang ang pasasalamat ni Marilu nang makauwi si Katrina sa tulong ng matandang babaeng nagmagandang loob sa kanya. Ngunit sa kabila ng nangyari, hindi pa rin sineryoso ni Katrina ang pag-aaral at pagpasok sa eskwela. Sa susunod, huwag niyo nang pababayaan ng batang nag-iisa. Maraming loko-loko dito eh. Sige po, salamat po sa tulong niyo. Walang anuman. O sige, tutuloy na ako. Sige po. Salamat ho. Okay. Salamat sa Diyos, hindi ka naabutan ng hayop na yon. Sa susunod, anak, diretso sa loob ng eskwelahan, ha? Wala nang tambay sa gate. Katrina, iba binili na namin sa'yo noong pa na wag kang uuwi hanggat walang dumadating na sundo mo, ha? Wala naman siya lagnat eh. Ikaw talaga, pinakaban mo kami ah. Susunod, huwag mo nang ulitin yun ha. Anak, babalik na kami ulit ng Palawan. Oh, wala bang kiss? Anak, ano ba iniisip mo? Bakit parati kang walang imik? Ano bang problema mo? Hindi ko alam kung may dinaramdam ka ba o kung ano. Dinidibdib mo pa rin ba na magkahiwalay tayo? Hindi ba ilang taon na namin itong pinapaliwanag sa'yo? Mas mabuti ang buhay mo dito sa Maynila. Isa pa, kailangan kong tulungan ang lola mo sa Palawan. Sige na, ma. Alis na kayo ni Papa. Baka malate pa kayo sa flight niya eh. Anak, huwag naman ganyan. Mas nasasaktan ako pag ganyan ka eh. Wala naman po ako sinasabi. Sige na po, alis na kayo ni Papa. Okay lang kami ni Kuya dito. Ayaw man aminin ni Katrina, pero malaki ang naging epekto ng madalas na pagkakalayo nila sa kanyang ina. Bakit naman yung pinapanood mo? Ang bastos mo ah! Akin na nga yan! Ano lang yun ah? Akin na yan! Aray ko! Bakit kailangan mo manakit? Tumulong nga dito, ha? Bakit kailangan mo manakit, ha? Ay, nanonood ako, di ba? Ha? Bastos ka eh! Hindi, bakit ako hindi mo ako ginagalang, ha? Ha? Kagalaan kita? Eh, bastos ka nga eh! Ako ba bastos? Ako ba bastos ngayon?
Ha? Ano ka lang? Napapasok mo? Ay mo! Sige! Ano? Ha? Hoy! Tumigil ka na! Ano nangyari sa'yo? Tumigil ka na! Ano ba? Ha? Katrina! Bakit ako? Ayun ako na! Tumigil ka na! Ano? Ano? Ha? Tumigil ka! Kayong dalawa kukulong kayo sa kwarto, ha? Tumigil ka na! Alam mo yan! Tama na, Katrina! Iya, ano? Akit sa taas! Tama na, Katrina. Tama na. Sige, ano? Akit sa taas! Ay! Tama na! Mas tama mo, sabi! Katrina! Pagbabaga na ka pa nervyos! Tapos! Akala kang hindi! Bastos daw niya! Ang bastos niya sa nagahan! Kahit malapit si Katrina sa kanyang stepfather, hindi pa rin niya maiwasang mangulila sa tunay na ama. Kuya, pangalan ba ni Papa Ed? Ba't mo ako kinakausap? Di ba magkaaway tayo? Tinatanong lang kita. Sasagot ka lang naman ng oo o hindi, di ba? Hindi ako nagpagbati sa'yo, no? Bahala ka sa buhay mo. Wag. Yaya! Oh, Yaya, ano ba yung nakakwento sa'yo ni Mama? Anong pangalan ni Papa? Yung tunay mong tatay? Opo. Oo, Ed. Bakit? Hoy, ba't bigla mo naman naalala ang papa? Hello? Si Katrina po to. Pwede po ba makausap si Ed? Baka sabi po, anak niya po. Anak niya po kay Marilu. Natawagan mo ang papa? Sira ka ba? Sino daw yan? Katrina daw po, sir. Alak niyo po kay Marilu. Alam mo naman, bata pa lang tayo, iniwan na tayo niyan eh. Tapos ngayon tatawag-tawagan mo? Akin na yung telepono. Ibaba mo na yan. Ano ba? Akin na! Bitawan mo ako! Tatawag ako sa Palawan mamaya. Lagot ka kay mama. Susumbong kita. Sumbong ka. Hindi mo pa rin ibababa? Ibaba mo na sabi. Akin na Bitawan yan. mo nga ako! Akin na nga. Ano ba? Ibaba mo na! Lagot ka talaga sa mama. Kagagalitan ka ng pagdating nun dito. Hello? Katrina, ikaw ba yan? Opo. Pa, alam mo pa si Kuya pa, inaaway niya po ako. Ano pa pakialam niyan sa atin, ha? Ano po pa kasi, kanina nanonood ako ng TV, inaagaw niya po yung remote. Ang bastos niya po, tapos babae ako. Tinadyakan niya ako, tapos pinagsusuntok pa. Opo. Kausapin niyo po. Sige lang. Kausapin ka daw. Hindi ko kakausapin yun. Galit ako dyan. Kausapin ka nga daw eh. Hindi ko kakausapin nga yan eh. Naghihintay si Papa, ano ba? Hello? Ian, pambihira ka naman. Eh, dadalawan na lang nga kayo dyan eh. Nag-aaway pa kayo. Dapat magkasundo na kayo. Ito naman ho kasi, palaban din ho. Lagot ka sa akin mamaya. Sabi kita eh. Sumbong-sumbong. Hello? Opo. Hindi na po. Kuya, anong ginagawa mo dyan? Mga pictures. Si Papa yan ah. Anong ginagawa mo? Akin na nga yan. Bakit mo yan sinusunog? Galit ako sa kanya. Akin na Iniwan niya tayo! Kuya, ano ba? Magsusumbong-sumbong ka ba sa kanya kanina? Akala mo ba may pakialam pa sa atin yun? Aas-taas na siyang tatay natin. Pero matagal niya na kinalimutan ang responsibilidad niya sa atin. Kanina nung kausap mo siya, nag-sorry ba siya sa'yo?
Hindi, di ba? Kaya tigilan mo na rin yung pag-iiyak mo. Dahil wala siyang kwentang ama! Nagtatrabaho kami sa Palawan para sa inyo. Tapos ito pa isasalubong nyo? Pwede ba, Marilu? Nakakaya sa kapitbahay. Talak ka ng talak dyan. Doon lang na tayo sa loob. Eh bakit ba nagparamdam ka pa sa tatay mo? Paano kung kunin kayo ng kapatid mo? Siguro gusto mo sa kanya, no? Kaya mo siya tinatawagan. Hindi naman po yun yung intensyon ko eh. Nagsumbong lang ako kasi inaaway ako ni Kuya eh. Eh bakit kay Ed pa? Andiyan ang tita May mo. Kami ng Papa Doc mo, pwede mo naman kaming tawagan. Bakit kailangan tawagan pa ang matagal nang nang iwan sa atin? Ano pa ba naman ang kulang sa'yo? Hindi ka pa ba masaya sa buhay natin? Ano pa? Eh gusto ko lang naman po makilala yung tunay kong tatay. Wala naman po siguro masama dun, di ba? Marilu, may tawag si... Sino? Si Ed. Eh, kung pwede daw ilabas yung mga bata. Tita, Katrina! Tita, akin na po. Hello? Papa Ed? Kailan po? Sige. Sige po, pwede po ako. Isama ko po si Kuya, okay lang? Sige po. Eh, saan po tayo magkikita? O sige. Sige po, bye-bye. Ma, galit ka pa? Selos ka, no? Anong selos? Ako? Eh, halatang-halata naman nagsiselos ka kay Papa Ed, eh. Hindi, no? Anong hindi? Eh, Ma, hindi ka naman po namin iiwan, eh. Ang gusto lang naman po ni Papa Ed, i-treat kami ng dinner ni Kuya. Tsaka hindi naman ako sasama dun. Dito pa rin ako uuwi. Uy, mag-smile na yung mama ko. Oh, bakit ka umiiyak? Akala ko hindi mo na ako mahal eh. Ikaw talaga, Ma. Pwede ba naman yun? Huwag ka naiiyak, ha? Bagamat alangan si Marilu sa pagkikita ni Katrina at ng kanyang tunay na ama, sinunod na lang niya ang kagustuhan ng anak. Samantala, kinumbinsi naman ni Katrina ang kanyang kuya Ian na sumama at makipagkita sa tunay nilang ama. Noong una, hindi komportable si Ian sa ideya ni Katrina pero nakuha rin ni Ian na tanggapin ang kanilang sitwasyon.
Natuloy din ang pagkikitang iyon na nasundan pa ng ilang beses. Unti-unti ring nagkasundo sina Ian at ang ama niya. Kahit paano'y muling nabuo ang relasyon ni na Katrina at Ian sa kanilang amang si Ed. Ngunit panandalian lang pala ang kasiyahang iyon. Hello? Hello, Pia. Andiyan ba si Papa Ed? Who's this? Si Katrina. Oh. I'm sorry, but he's not here. No. I don't know what time he'll be back. Bye. Sino daw yon? Wala. Wrong number lang. Halika na nga dito. Mukhang nasusobrahan yata ang paglabas-labas niyo kasama si Ed, ah. Bitin nga, Ma, eh. Kasi lagi siyang nagmamadali. Baka nakakalimutan mo na si Seno na ang ama mo ngayon. Ano na naman ba to, Ma? Sinasabi ko na nga ba, eh. Walang magandang maidudulot ang pagtawag mo sa ama mo. Di ba na-explain ko na sa'yo to? Tatay ko siya. Tapos pinagbabawalan niyo ang lumabas kasama yung tatay ko. Ay, ilang taon ko siyang di nakasama. Tapos ngayon magkasundo kami. Nagagalit naman kayo. Tatay mo nga siya. Pero iniwan na niya tayo noon. At huwag mo na ipagsiksikan ang sarili mo sa kanya ngayon. Tutulman si Marilu. Ipinagpatuloy pa rin ni Katrina ang pakikipagkita sa kanyang tunay na ama. Dahil dito, muli na namang napalayo si Katrina sa kanyang ina. O, Jen, ba't ka man napatawag? Ha? Gimmick? Tonight? Hindi ako pwede kasi lalabas kami ni Papa Ed, eh. Actually, nandito na nga ako, eh. Excited ako, eh. Oo. Ha? O, sige, sige na. Oo na, sige, mamaya-maya nandito na rin yun, no? Sige, bye-bye. Hello, Papa Ed? Opo, nandito na po ako. Asan na kayo? Ha? Bakit po kayo hindi makakapunta? Eh, pwede naman po siya nalang mag-drive mag-isa niya, di ba? Eh, hindi naman kayo kasama dun sa meeting ng Pia na yun, eh. Importante? Sige po. Muli, nakaramdam na naman si Katrina ng pag-iisa. Bumalik ang kanyang pagiging rebelde at muli siyang nawalan ng gana sa pag-aaral.
Hello? Ano po? Absent po si Katrina? Eh, pumasok po siya kaninang umaga. Ah, sige po. Salamat po. Ang cute niya, no? Ay, teka lang. Papatay si Yaya. Hello, Ya? Asan ka ba? Tumawag dito ang teacher mo. Hindi ka na naman daw pumasok. Anong absent? Nandito lang ako sa CR, no? Oo, nandun kaya ako nakaupo sa back row, kaya siguro hindi ako napansin ng teacher ko. Kasi doon ako dumaan sa likod eh. Oo, promise. O sige na, Ya. Bye-bye na. Sigurado ka, ha? Oo, nandito nga ako. Tsaka mag-start na yung next class ko, no? Sige na. Bye-bye na, ha? Ay, Ano, okay ka na? Nakalusot. Kat. Ay, taken na pala. Kaya nga, taken na. Sayang. Ay, next week na yung submission ng project natin. Wala pa tayong na-start. Walang problema doon, no? Di magpagawa tayo sa recto. Oo nga, Kayo no? talagang dalawan kinag-iisip. Grabe, ang galing mo talaga. Hoy, dali-dali nyo at manonood pa tayo ng movie, no? Tara, kain tayo. Dahil sa kanyang paghahanap ng pagmamahal ng isang ama, naging malapit si Katrina sa mga kakilala at kaibigang higit na may edad sa kanya. Pero panandalian lamang ang mga relasyong nito. Samantala, ng mga panahong iyon, nangarap si Katrina na maging isang sikat na artista. Nilapitan niya ang kaibigan niyang talent manager na si Tita Girlie at ito ang tumulong sa kanya para makapasok sa mundo ng showbiz. Very pretty. Such a pretty face, ha? Sabi ko sa'yo, Mr. Marquez, panalo tong alaga ko eh. May potential ka. Artistahin ang dating. May lalaunch akong pelikula. Pwede ka na mag-shooting next week. Talaga po? Movie agad? Tita, may movie na ako. Oh, Katrina, magkita na lang tayo sa parking lot, ha? May meet lang akong tao. Mr. Eh, Marquez, tita, sige. Sige, girlie. Your name is Katrina, right? Opo. Bakit po? You want a movie, right? Then, cooperate. Pilit kinalimutan ni Katrina ang karansang iyon. Hindi na rin siya muling nakipag-usap kay Tita Girlie. At inilihim na lang ni Katrina sa kanyang mga magulang at mga kaibigan ang nangyari dahil na rin sa pagrereto ni Tita Girlie. Isinantabi na muna ni Katrina ang pangarap niyang maging artista. Pero muli siyang tinawag ng pagkakataon. Ito na lang ba tayo? Dito tayo sasayaw. Tara na! Ang ganda-ganda ng music ko. Ito na lang ako. Ito? Tumama pa sa KJ naman. Di sasayaw. Pag-girl ng pag-girl dyan sa tabi. Ganon? Diba? Tara na! Kayo na lang. Hindi lang ako. Siguro may iniintay ka, no? Wala Naghahating ka na naman siya sa tabi-tabi. Ikaw talaga. Tara na! Excuse me! I'm from GMA. Gusto mo ba sumali sa Starstruck? Ano po yung Starstruck? Yung Starstruck, yan ba yung artista search ng GMA? Yeah.
pasok ka na sa screening at saka sa Final 100 ng Starstruck. Final 100? Ano pong gagawin ko doon? Yung ka ba? Ano ba yun? Hindi ko Magiging alam. artista ka, hindi mo alam. Ganito yun. Nagigets mo ba yung sinasabi ko? Ibig ko sabihin, pasok ka na sa screening, sa Final 100, pasok ka na rin. May ano bang talent mo? Wala po akong talent eh. Hindi ka ba marunong kumanta, sumaya, o umacting man lang? Diba? Talent lang. Ano bang talent mo? Sabihin mo na. Marunong po ako kumanta, pero hindi po ako magaling kumanta. Okay na yun. Mapapractice na natin yun. May dala akong camera dyan. Gusto mo i-VTR na kita ngayon? Sige, papayag na yan. Talaga? O sige ha, i-VTR Kakanta kita lang ha. po. Wait lang, I'll just get my bag ha. Ayan, mag-artista ka na, girl. Nahiya ako. Ano ka ba? Wala nang hiya-hiya ka pa. Siguro yung malakas lang loob ko, singing. Kasi doon talaga, yun talaga hilig ko. Katrina Halili, center stage, please. Katrina, congratulations. Diba naman, Katrina, parang kang tuod dyan. Pumasok ka na sa Final 14. Hindi ka pa ba happy? Happy? Ano bang gusto mong gawin kung magtitili? Nagkaroon ka naman ng reaction. Yung iba nga ang saya-saya eh, no? Ito naman. Oh, hoy, saan ka pupunta? Si Papa Ed! Oh, ba't ganyan ang mukha mo? Mag-emote ba? Eh kasi Ate Joy, parang nakita ko si Papa Ed eh. Katrina, ano ka ba naman? Hanggang dito ba naman dadalhin mo yung ilusyon mong may pakialam pa sa yung tatay mo? Katrina, gumising ka nga. May ibang buhay ng tatay mo. Nanatiling buhay kay Katrina ang pag-asang mabubuo muli ang kanyang pamilya. Samantala, sinikap naman niyang makibagay sa bagong mundong ginagalawan niya. Ang mundo ng pag-aartista. Payatot. Ba't ba napasok sa Final 14 yung starlet na yan? Eh, mukha naman siyang bold star. Mali yata ang nasalihan niyang contest. Naliligaw ata ang lola mo. Huwag mo nang pansinin. Kawawa naman kayo. Ang lakas na loob niyo manlait ah. Tinignan niyo na ba sa salamin niya pag bumukha niyo? At sino mas mukhang bold star? Ano? Labang kayo, ha? Halika na, Christine. Tama na yan. Halika na, huwag mo pansin yan. Ilang beses pang nasundan ang mga panlalait at intrigang ito. Oo, iya mo na. Tayo na nakakalap na. Katrina, napanood namin ang pag-amin mo nagparitoke ka ng inom. Totoo ba yun? Totoo na bang nagparitoke ka ng boobs? Kanina mo nang pinagawa yan. At kailan ka naman nagparitoke? Hindi po ako nagparitoke ng boobs ko. At saka, yung sa nose ko po, inamin ko na po yun. Wala na po akong ibang pinagawa. Ano ba? Halika na nga. Sabitan natin. Deadline na natin yun. Kailan ba nila ako titikilan? Huwag mo lang silang intindihin. Kisawa din sila. Oo nga, tsaka huwag mo nga sirain yung araw dahil sa mga yan. Tara na. Kahit naman ganito ako, no, affected pa rin ako sa mga issue na lumalabas. Ay, salamat. Akala ko pa naman, reyna ka ng dead man. Normal ka rin pala. Nakakairita kasi sila eh. Wala naman akong ginagawa kung ano yung pinagsasabi nila. Alam mo ko ako sa'yo, huwag mo silang pansinin. Kasi makaka-apekto pa yan sa performance mo. Oo nga. Ay, naku, Friday na naman. Elimination na naman. Kinakabahan na ako. Oo nga eh. Alam mo, sa totoo lang. Sana nga, ako na lang yung matanggal eh. Ha? Ano ka ba? Eto nga kaming pinagnonobena pa para hindi matanggal. Eh, ikaw naman tong gusto nang ma-eliminate.
Katrina Halili, right? Kilala mo? Of course, kilala namin ang isa't isa. Balita ko, sikat ka na. Magkano na ang isang Katrina Halili ngayon? How much for one night? Kat, tama na. Tara na. Samantala, kasunod ng pangyayaring ito, nakatakdang mangyari ang kinatatakutan ni Katrina. Starstruck says thank you to Katrina Halili. To the rest, you may join the others who will continue to another week of Artista tests. Katrina, remember that even though you did not survive, you shall remain a starstruck star forever. Iyon ang una at huling beses na napanood ni na Marilu at Papa Doc si Katrina sa Starstruck. Dahil matapos ang gabing yun, natanggal sa kompetisyon ang dalaga. Pero natapos man ang Starstruck, naging hudyat naman ito ng simula ng pagdating ng iba't ibang proyekto para kay Katrina. Naging bida siya sa isang episode ng Stage 1 at nakilala niya rin ang isang lalaking tunay na magmamahal sa kanya. Ano tayo ng movie mamaya, ah? At wala ka bang taping ngayon? Wala. Kaya nga, whole day tayo magkasama. Ha? Dali. Sino yan? Wala. Babae ba yan? Wala nga sabi. Wala nga sabi. Alam mo, tita, super sweet talaga si Lance. As in. Kaya lang medyo may pagka-misteryoso siya. Now you see him, now you don't. Ako, anak, mukhang patay na patay ka ata dyan sa lalaking yun, ah. Eh, talagang patay na patay talaga ako dun. Hinay-hinay lang. Ano ko ba? Diyan palagi nag-uumpisa yung relationships mo. Mga lalaki, puros promise, tapos papaasahin ka lang. Kaya nga, tita, wish ko sana siya na nga. Kasi tita, love ko siya eh. Tsaka tita, pagod na po ako ng pinaghihintay ako. Pagod na din ako ng pinapaasa ako. Yan naman tong anak ko, oo. Teka lang. Tita, si Lance! Ano sinasabi? Eh, tinatanong niya kung gigimik daw ako. Kung nasan ako. Teka lang. House lang ako. Wala akong gimik. Wanna go out? Send. Ay. Ako, kilig na naman yan. Grabe. Oh, maliligo ka gabi na. Eh, kasi baka kaya siya nag-text, di ba, iyain niya gumimik. Mabuti nang maligo na ako at magbihis na ako para ready to go na. Di ba po? Gandang idea yun. Teenagers talaga. Kat, gising na anak. Alauna na ng madaling araw. Umakyat ka na sa kwarto.
Tita, ano po? Alauna na po na madaling araw, akyat ka na sa kwarto. Alauna? Oo, alauna na. Hindi po ako sinundo ni Lance. Saan ka pupunta? Diyan lang po, tita. Magpapahangin lang po ako. Ganitong oras? Masama po yung loob ko eh. Teka, sasama ako sa'yo. Baka kung ano mangyari sa'yo eh. Hindi na, tita. Kaya ko naman po eh. Balik na lang po kayo sa tulog niyo. Sige po, mag-ingat na lang po ako. Kotse ito ni Lance, ah. Humantong din sa hiwalayan ang relasyon ni na Katrina at Lance. Ngunit naunawaan naman ni Katrina na mas mahalaga pa rin ang kanyang pamilya. Mukhang may problema itong si Katrina. Sinamahan ni Paolo sa labas si Katrina. Sinundo siya ng kanyang road manager. Na-car accident ang kanyang kaibigan at kapatid. Di pinalad na bubuhay ang kanyang kaibigan. Samantalang nasa ospital naman ang kanyang kuya. Pero nagulat ako kay Kuya Pao. Ba't ako nilabas? Sabi ko, ba't ako nilabas? May papagawa sa akin iba to ah. Tapos may sinasabi sa akin si Kuya Pao, tapos wala, feeling ko challenge yun. Parang, ano kaya yun, nakaganon lang ako, naka-blindfold ako. Tapos yun sinabi niya sa akin, nung bago niya tanggalin, tumulo na yung luha ko, isa lang. Tapos nakita ko si Kuya Nimro, doon na ako naiyak, kasi totoo pala na may sundo na ako na gano'n. Pagpasok ko sa kotse, kinuwento sa akin ni Kuya Nimro, dahan-dahan pa, kasi natatakot siya na sabihin sa akin. Naiyak ako kasi namatay nga daw yung friend niya. So pumunta kami ng hospital. Nakita ko yung kuya ko. Tapos hindi ako makalapit kasi parang wala, hindi ko alam ang gagawin ko eh. Kuya, kumusta ka na? Ito, buhay pa. Talaga, nakuha ko pang magbiro. Minor bruises lang ang kuya mo. Thank God. Kita mo nga, nagte-text na kagad. Ano ba kasing nangyari, kuya? Car accident sa kotse ng kabarkada niya. Binangga kasi kami ng truck. Pa? Kumusta na po si Jess? Yung barkada ko. Wala na si Jess. He didn't make it. Ano? Pasalamat na lang tayo. Yan lang nangyari sa'yo. Pa, thanks for taking care of me. Ma, Papa Doc, may gusto din po ako sabihin. I'm sorry po. Kasi dati po, hindi ko nakikita yung pag-aalaga niyo sa amin.
Hindi ko po na-appreciate yung paghihigpit ninyo. At saka, I'm sorry din kasi lagi po ako may pader. Hindi ko po hinahayaan na may bakabasa ng isip ko at feelings ko. Papa Doc, I'm sorry din kasi hindi ko po nakikita yung effort niyo na mapalapit sa amin ni Kuya. Tama na nga. Hindi ako sanay ng ganito eh. Oo nga. Pati ako, hindi ako sanay na nakikita ang ganyan. Basta, Mama, Papa Doc, Kuya, first time ko lang itong sasabihin sa inyo, ha? Pero, mahal na mahal ko po kayo. Magpakailanman. Katrina, ano yung mga pagbabago sa'yo ngayon? Sikat ka na. Hindi na ako nakakalabas. Tapos kung lalabas man ako, hindi ako makakilos ng maayos. Kasi yung mga tao sunod ng sunod, yung ganun. Sa mga values mo, ano mga nadagdag? Ano mga nag-iba? Sa mga values mo ngayon na ibang Katrina ka na eh, hindi ka na yung dati eh. Nagsisave ako ng money ko. Hindi ako lumalabas. Yung ginagas kong pera ko sa mga tapings ng mga gamit ko, binibili ko, ganun lang po. Oo. Ngayon ba, napapag-isip-isipan mo kung bakit pumunta ka dun sa phase ng buhay mo na nagrebelde ka? Siguro yung pagrebelde na tingin ng ibang tao, kasi ako nagdidesisyon po ako sa sarili ko. Tulad yung sa Starstruck ko, lahat sila, kasama nila yung parents nila. Pag nag-audition ako, wala. Ako lang mag-isa. Anong feeling ng anak na gano'n? Nakikita mo lahat ng mga kasamahan mo. Kasama mga mami nila, o kasama parents nila. Ikaw, wala. Nasanay na po ako nung bata pa po ako kasi sa yaya na ako eh. Oo nga. Sa mga PTA meetings, meron kayong mga program sa school. Hindi po ako nag-i-invite. Hindi mo ini-invite ang parents mo? Hindi po. So yung yaya ko yung pupunta sa school namin. Mga pangangailangan mo, paano? Yung may business po kami, yung Bird's Nest, ako po yung nagde-deliver nun. Siyempre, sa akin po binibigay yung bayad. Tapos, ako po yung nagde-deposit sa bangko, ako yung nag-withdraw. Doon na rin ako kumukuha ng baon ko, tsaka ng allowance namin sa bahay. Sino nagturo sa'yo ng gano'n? Nasanay na lang po. Sino nag-aasikaso ng pagkain ninyo? Yung katulong po namin, nagbibigay lang ako ng pera pag kailangan ng pang-grocery, gano'n. Sa tansya mo, gano'n ka rin pag ikaw naging ina na? How old are you now? 19. Kung magkapamilya ka na, ganun ba ang gusto mong pagpapalaki sa mga anak mo? Ganun ba ang siguro po kung nais kailangan. mo? Kasi hindi naman po ako nag-guide sa mama ko. Kasi kailangan po niya magtrabaho para meron po kaming kainin, may mapaaral siya sa amin sa private school. Ito ba yung gusto mo ng karir yan? Yan na talaga, decided ka na dyan? Opo. Nung nasa Starstruck po ako, talagang halos every Friday gusto kong ako yung matanggal. Nagustuhan ko lang po ng final judgment lang namin. Ano ba ang gusto mong marating? Makaipon ako, gusto kong magpatayo po ng bahay para man lang may pagmalaki ako sa nanay ko. Usong-uso sexy star. Gusto mo maging sexy star? Ay, hindi. Hindi po. Nung nagkita kayo ulit ng father mo, anong feeling mo? Ewan ko, kasi sa akin parang wala lang, di ba po, nagkita kami. Tapos, ganun parang sobrang kala mo, kakilala na kami. Ewan ko, parang sa akin, di big deal lahat. So, ano sa'yo yung parang, kaya nandyan, kaya wala dyan, okay lang? Parang ganun po. Ano sagot mo doon sa mga intriga na ikaw daw nagparitoke ng ilong? Inamin ko po. Yan ba decision mo on your own? Again? Sinabi ko po sa mama ko, yung mama ko mahilig din magpaganda yun. Anong matututunan ng televiewers sa storya mo, Katrina? Ikaw na nga magsabi sa amin. Importante pa rin po yung family eh. Kung yan may problema ka, like ako, marami rin po naging problema dito, tapos sila lang yung nasasandalan ko, yung gano'n. Gusto mo ba yun na malinya ka na kontrabida? Sa akin po, okay lang kahit ano po ibigay sa akin na basta may trabaho. Katrina, we wish you good luck, ha? Sa karir mo at sa buhay mo, we wish you good luck. Maraming salamat at pumayag ka na gamitin ang bahagi ng buhay mo
para kapulutan ng aral ng ating mga televiewers. Thank you very much. Thank you po din, Tita Mel. Tsaka gusto ko magpasalamat sa GMA 7, sa IT Center, kay Ma'am Ida, kay Ma'am Wilma, kay Kuya Romel, Kuya Perry, Direk Louie, sa Joyride family ko, tsaka sa manager ko kay Tito Rico Miranda, sa family ko po, tsaka sa mga fans na patuloy na sumusuporta sa akin. Thank you very much. Aminado man si Katrina sa pagiging rebelde niya noon. Ngayon, isa na lamang ito sa mga itinuturing niyang aral ng nakaraan na mas lalong nagpatibay sa kanyang pagkatao. Samantala, patuloy naman sa pagningning ang kanyang karir sa showbiz, ngunit ang higit na nagbibigay sa kanya ng kasiyahan ay ang pagiging mas malapit niya sa kanyang pamilya. Ngayon, alam na niya kung gaano sila kahalaga. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay sa iyong lungkot. Habang buhay ay